Para sa ating mga mamimili, abay tipid-tipid muna tayo. Ito'y matapos tumaas ang presyo ng manok at baboy sa merkado. May plano naman ng Department of Agriculture upang mapababa ang presyo ng naturang mga produkto. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Tinututukan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para mapababa ang presyo ng pagkain, partikular na ang baboy. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang mga pagkain. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas na ng 20 pesos ang kada kilo ng manok. Mula 150 pesos hanggang 200 pesos na karang buwan, pumapalo na ito sa 220 pesos kada kilo. Ayon sa ilang nagtitinda sa Murphy Market. Kapag mag-Holy Week, tumataas siya kasi mas mabili ang manok pag Holy Week. Yung buo, ma'am, 180 per kilo po. Trace cuts po, ma'am, ito mga to, 200 po. Kaya ang diskarte ng mamimili na si Aling Melva. Hindi gaya ng dati na marami-ramihan. Ngayon, bawas-bawas na kasi hindi na kaya yung budget. Pero bakit nga ba tumaas ang presyo ng manok? Paliwanag ng United Broiler Raisers Association. Kung maobserbahan nyo, tumaas din ang presyo ng baboy, may substitution yan. Kaya kahit paano lilipat yung ibang demand doon sa mas murang protina, manok na yun. Batay sa price monitoring ng DA, pumapalo sa 420 pesos ang kada kilo ng liempo. Umaabot naman sa 370 pesos ang kasim. Kaya ang pang-5 kilong budget ni Rose sa kareng baboy, kinapos. 4 na lang. Mag-short sa budget. Ipinagtataka ng DA ang pagsampa ng presyo ng baboy, gayong hindi naman tumaas ang farm gate price. Pero natukoy na ng DA kung saan nanggagaling ang problema. Siyempre kaya kami sa Department of Agriculture, gusto namin bumaba yan. So ang pakiusap namin, sana wala mag-take advantage kasi yung farm gate natin, hindi naman tumataas. Ang sa amin kasi, ang tinitingnan namin kung ano yung nakakabuti sa ating mga racers, magsasaka lahat, na dapat sila makinabang kung may increase, sila makinabang, hindi mga traders natin. Para mapababa ang presyo ng baboy, target ng DA na ikonekta ang mga hog producer diretso sa mga consumer. Plano ng ahensya na gawing food hub ang Food Terminal Incorporated o FTI kung saan dadalhin ang mga produkto ng magsasaka. Hahanapan din ng mga institutional buyer gaya ng mga restaurant at hotel ang mga producer. Tinitingnan din ang pagbibigay ng logistics subsidy para mapababa ang presyo ng pagkain gaya ng baboy. Angelica, kakausapin din ng Department of Agriculture ang mga local government unit para makipag-ugnayan sa kanilang mga local price coordinating council at para makausap yung mga magsasaka o yung mga nagtitinda na may masyadong mataas sa presyo ng baboy. Angelique? Okay, itong mga baboy, yung pagtaas ng presyo ng baboy, pagtaas ng presyo ng manok, may relationship ba yung dalawang yan? Yes, Angelique, ang sinasabi nga ng obra, dahil masyadong mataas yung presyo ng baboy, may ilang mga consumer na nagtitipid. So ang ginagawa nila, nagsishift o doon muna sa mas murang alternatibo gaya na lamang ng manok. Pero sa kabuuan, ayon sa Department of Agriculture, may sapat na supply ang baboy at manok. Ang kailangan talagang iresolba ay yung gap between doon sa farm papunta doon sa mga palengke o papunta sa mga merkado. Kaya nga ang solusyon ng Department of Agriculture ay kung hindi man maalis, bawasan na yung mga middleman. Kasi masyadong marami yung middleman, dumarami, lumalaki yung patong sa mga bilihin. Kaya nga ang gusto nila magkaroon na ng food hub para diretso na yung mga produce o yung mga pagkain sa mga food hub papunta doon sa mga consumer o mamimili. Angelique? Okay, naasahan natin yan. Maraming salamat, Clazel Pardilla.